Hi guys, good morning. Ngayong araw na to guys ay pupunta kami ngayon sa school kung saan ko i-enroll ang aking anak kasi nga mag-high school na siya. Kaya i-enroll natin siya. Kaya samahan nyo kami guys. At yan na nga guys, nilalabas ko na ang aming sasakyan. Alam nyo ba guys, dati ang ginagamit lang namin sasakyan ay tri-bike. Tri-bike lang yung ginagamit namin guys noon nung paghatid ko sa mga anak ko. Tapos ang pangit-pangit pa ng daan dito sa amin noon. Tinitiis namin yung layo ng school dito kahit napakalayo, tuloy pa rin ang padjak. Gamit ang tri-bike ko noon. Pero ngayon ay nakaraos na rin tayo at demotor na tayo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya kami pinabayaan at ngayon ay nagkaroon na rin kami ulit ng tricycle. Na dati ay motor lang, ngayon ay may tricycle na at yun ang ginagamit ko paghatid sa aking mga anak at hindi na ako nahihirapan. At maganda na rin ang daan dito sa amin, hindi na putik-putik tulad dati. Naalala ko noon nung nagmotor kaming tatlo ng mga anak ko ay natumba kami. Grabe, hindi ko akalain na mangyayari yun sa amin. Ihahatid ko sila sa school noon. Hindi ko namin alam na meron kaming naapaka na sobrang laking tambak. Yun, natumba kami at putik-putik yung damit namin. Kaya bumalik ulit kami sa bahay noon. Kaya ang hirap noon guys. At ayun na nga guys, bumalik ako sa bahay kasi nakalimutan ko yung pera. Dahil yung pera na yun ay ibibigay ko sa kapitbahay. Kasi nga ngayon pupunta yung ahente namin sa sigarilyo. Dahil nga sa pupunta kami sa school at mag-e-enroll ay baka hindi namin abutan yung IT. Kaya mas mabuting pinaiwan ko na lang sa aming kapitbahay yung nagtitinda rin dito sa amin. At ayan na nga guys, nakarating na kami dito sa harap ng munisipyo dahil malapit lang din naman dito yung school nila. Kaya dumaan muna ako dito sa aking kumare pero wala pala siya. Kaya dumiretso na kami sa school. At ayan na nga guys, pumasok na siya sa loob para mag-exam. Dahil nga sabi nila kapag ikaw ay mag-e-enroll ay kailangan mag-exam ka muna dahil nga sa grade 7 ng aking anak. Kaya sabi ko sa aking anak ay huwag niya masyadong seryosohin. Tama lang. Hi guys, ngayon guys ay hihintayin na muna natin siyang matapos mag-exam. Dito na lang natin siya sa labas hihintayin. Dito sa tricycle guys. Dito na lang natin siya hihintayin. Kasi mainit dun sa loob kaya dito na lang natin siya hihintayin. Kung napapasin nyo guys, dito yung aming covered court dito sa bahay namin ng Anaw. Ayan guys, yung munisipyo. Ayan guys. Hintayin na lang natin siya guys. Sabi ko sa anak ko na huwag niya masyadong seryosohin yung pag-e-exam niya kasi nga baka mapunta siya sa ano. Kaya yung kaya niya lang na sagutin. Kaya hintayin natin siya dito. Hindi ko alam kung anong oras matatapos. Kasi yung ine-exam niya lang ngayon is math. Math yung ine-exam niya. Siya lang mag-isa guys. Wala pa yung iba. Pero siguro guys, meron na rin yung ibang yung exam nung kahapon. Yan guys. Yan guys, ito siya mag-aaral ng high school. Hindi siya Dahil nga sa nainip ako sa tricycle kung saan ako nakatambay kanina, kaya pumunta ako dito ngayon sa pwesto ng aking kumari. Para dito na lang magtambay at dahil nakakainip doon at sobrang init pa, kaya dito na lang ako mas malamig konti. Kaya habang nakaupo, tingin lang sa mga dumadaan. Nung elementary ang aking anak ay dito rin ako nagtatambay noon. Kaya dito lang, malamig din kasi dito. Dapat kasi ito ng school ng elementary guys. At malapit lang yung munisipyo dito sa school. Dito rin nagtatrabaho yung aking asawa kaya dito rin kapag minsan tinitingnan yung mga bata. Kaya minsan siya na rin yung nagsusundo sa mga bata dahil ako naman ay hindi din makalabas kasi nga may tindahan kami. Sayang naman yung kita kapag isasarado namin pero kapag wala namang ginagawa ang aking asawa ay siya na lang nagsusundo. Pero kung hindi niya maharap, ako talaga no choice ako magsasarado ako ng tindahan pero saglit lang naman yun. Pero kapag ihahatid naman yung mga bata ay siya na rin naghahatid. At ayan na nga guys, pauwi na kami ng aking anak pero sabi niya ay daan muna daw kami sa mga nagtitinda ng mga fishball. Dahil nga sa napagod daw siya nag-exam, ayan nagutom tuloy ang person. Dahil nga sa mahirap yung exam nila kaya ayan nagutom daw siya. Malapit lang naman dito yung bilihan dito dahil magkatabi lang din naman ang munisipyo at palengke. Kaya dumaan muna kami saglit bago kami umuwi. At ito na nga ay nakarating na kami sa bilihan ng fishball. Kasi kahit fishbowl lang ay sapat na sa kanila at hindi na sila namimili ng kahit ano. Namimili ng fishbowl. Yung aking
Na, kasi nga napagod sa exam. Video, mag-hi ka kuya. Mag-hi ka na, mag-vlog ako. Mag-vlog ako. Hi ka sa aming vlog kuya. Kasi kung na yun sa'yo. 15 ba yan? Ano, bakit ito? Ano yung kaya mo 30? Ano yung mura? 10-20 ka na tayo. Mamaya ko na yung balita. Guys, ngayon nandito na kami ngayon sa bahay guys. Hindi na ako nakapag-video guys kanina kasi nagdadrive ako at walang mag-ahawak ng cellphone. Kasi nga kanina yung, ang aking panganay ay busy sa pagkain. Di ba, sweet? Ayan, kumusta ang exam anak? Oo. Mahirap. Mahirap. Kasi panay mark yung in-exam nila eh. Kaya medyo natagalan. Sobrang tagal. Grabe. Kaya thank you guys sa panonood.